Nakaraang vlog ating natunghaya ng mga specs and features ng pinakamatunog na motor ngayon, which is the Suzuki Bergman Street 125. A motorcycle that has all the bells and whistles in such a budget-friendly price point. Daming nagkagulong mga rider dito nang malamang dumating na nga ito sa Pinas. Isipin mo nga naman, sa panahon natin ngayong nauuso na ang mga maxi scoot looks, biglang may lalabas na motor na mas abot kaya ang presyo, tapos tatak Suzuki pa. Hindi na ako makapag-antay na masakyan ito. Kaya halina't alamin natin kung kamusta nga ba sa test drive ang Bergman Street 125. This is Nel Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may mga bagong updates sa pagmumotor. Hold the strong grip to your throttle as we ride the speed of this scooter. Alright guys, so ayan, part 2 na tayo. Nakita niyo sa part 1 yung bawat sulok ng motor ng Suzuki Bergman 125. And natuwa ako sa mga specs and features niya. To think na 76,900 lang ang motor na ito. Napaka jam pack niya sa mga specs and features. So ngayon, yung karamihan reklamo ng iba, mahina ang torque and acceleration ng power, medyo mahina daw. At saka maliit masyado yung gulong sa likod. Ayan, tingnan ninyo, maliit lang yung gulong niya sa likod. So 10 lang siya yung gulong niya sa likod. 90 by 100 by 10 ang gulong sa likod. So ayan yung kalamitang reklamo dito sa Bergman ng mga nagdadalawang isip na bumili. So ngayon, test drive na natin siya at papakaramdaman ko mabuti kung ito nga ba ay makakaapekto. So again, dito lang siya ini-start, naka fully digital na panel. Napaka stylish niya, di ba? Tapos very recommendable ang side mirror, kitang-kita mo ang paligid mo. Malaki, malawak siya, pero for sure yung iba papamodify yan, kakabit dito dahil yun ang uso ngayon. And maganda rin, miski mga brake levers niya, maganda rin. Ultimo dito, meron siya naka-emboss na Suzuki emblem. And yung turn signals niya, hindi ako masyado fan ng ganitong turn signals dahil may mga awkward angle, pero maganda naman pagkaka-mount niya, no? Hindi naman siya awkward. So dito sa kabila, dito ang switch niya, may kill switch tsaka push start, pero meron pa rin tong kick start. Wala siyang kill switch sa side stand, pero meron siyang kill switch sa kamay na button dito. So start natin. So hindi pa siya tahimik i-start kasi wala pa siyang ACG or SMG, no, pero meron siyang Suzuki quick start. Wala pa siya noon nung tahimik na starting system. So ngayon, i-test drive na natin siya, and kita nyo naman tiptoe na tiptoe ako sa 5'3" na height. So
Palagay na natin na 5 flat, kaya pa tong i-drive ng maayos. 4.8, depende na lang yan sa driving skills ninyo. So ngayon pakaramdaman na natin. Sobrang laki ng space, sobrang laki ng space. Okay, ayun, medyo ano nga, dumaan ako sa lubak. Medyo ano nga guys, ramdam mo yung liit na ang gulong niya, kasi kapag maliit ang gulong mas ramdam ang lubak. Also sabi nga nila is medyo stiff yung suspension niya sa likodan, yung rear suspension medyo stiff. So nararamdaman ko nga din siya. So iikot lang tayo, ikot-ikot lang tayo dito. Na by the way, nandito ako sa MOA, no? Nasa may malapit sa MOA ako. Kaya ayan, no? Daming building na magaganda. Alright guys, totoo nga, ramdam mo nga yung liit ng gulong niya pagdating sa mga sharp curve. Ayan, no, pagdating sa mga bankingan, dama nga dama nga guys yung maliit yung gulong niya sa likod. So sabi naman ng Suzuki, pwedeng papalitan siya ng 12 na wheel size, 12 inch. Pero dama ko kapag sharp curve. Medyo ayun nga yung sinasabi sa Indonesia, ayun, stiff na ano, suspension sa likod. So yun ang masasabi ko guys. Sabi niyo gusto niyo ng honest review, hindi lang puro pure. Ayan, sinasabi ko yung honest review ko, okay? Napapakiramdaman ko siya. Yung mga liko na todong liko, dama mo na medyo imbalance yung liit ng gulong sa likod. Pero dyan napapasok yung ating riding strategy, yung driving strategies natin bilang driver. Dyan napapasok ngayon kung paano natin to didiskartihan, no? Pero for now, as pinapakaramdaman ko siya, dama mo nga na medyo maliit yung gulong sa likod kapag mga sharp curves, no? Pero yung kanyang gulong is makapit naman, so hindi ako nag-worry na baka sumemplang ako, no? So for the stock tires, medyo hindi naman siya ganun kadulasan, no? Hindi ko pa natatry sa basang daan, pero sa tuyong daan so far hindi naman siya sobrang dulas. Pero yun, first impression, dama ko kaagad na medyo imbalance nga yung pagiging maliit ng gulong niya, no? Ang advantage naman do, by the way, hindi lang siya pure disadvantage. Okay. Okay, as you go along with the scooter, malalaman mo na, makakabisado mo na yung bigay, yung bitaw ng kanyang likodan na gulong. So hindi na siya awkward. Sa unang try na pagliko-liko ko, damang-dama ko yung liit ng gulong sa likod na medyo imbalance yung kanyang sharp curve na cornering or banking. Pero sa mga susunod na trials, hindi na. Again, may advantage pa rin yung maliit ng gulong dahil ayun, lubak. Dahil sa suspension nito, I mean dahil sa acceleration guys, dahil nga medyo mas konti ang power o horsepower, dahil nasa around 6 kilowatts lang ang kanyang horsepower. Kaya nagko-compensate ngayon yung maliit na gulong para mas mabilis yung acceleration ng motor na to. Ibig sabihin, pag mas maliit ang gulong, mas maliksi, mas mabilis ang ikot. Yun nga lang, medyo not so stable compare sa malalapad na gulong pagdating sa mga lubak-lubak and high speed. So yan, idadaan ko ulit siya sa lubak. Alright, dama mo yung lubak guys, pero dahil nga ang ganda ng kanyang offer na riding position is makikita mo na hindi naman ganoon ka big deal yung lubak. Dahil napakaganda nga ng kanyang riding position, naka upright sitting position ka, so mararamdaman mo na ang lubak ay hindi naman ganoon ka grabe. Mararamdaman mo na yung lubak, hindi ganoon kaganda yung suspension niya or medyo stiff. Pero dahil maganda yung sitting position mo at maganda yung style ng motor pang touring, hindi ganoon ka grabe or hindi ganoon kalala yung feeling sa mga lubak, no? So malubak siya, pero dahil sa structure ng motor, hindi ganoon ka yung lubak, hindi ganoon ka dama. Ayun, nag sharp curve ulit ako, medyo dama ko. Tingnan natin yung mga paliko-liko, medyo madami nga lang dahon kaya baka madulas ako. Ikot-ikot lang tayo dito guys, sumanap lang talaga ako ng pwesto dahil dumayo ako dito. Ayan, lubak. Okay, damang-dama yung lubak. Pero again, dahil malaki nga yung motor, medyo nababawasan niya yung pagiging unstable, no? Pero so far, ganun pa din, madadama mo pa din kapag ganito sharp curve. Ayun, no?
Dama mo yung pagka-imbalance nung likod, guys. Yun yung first impression ko sa kanya, ha. Pero kung papalitan nyo to ng 12 wheels, malamang magiging balance ito. Alright, ayun na, nasagot na yung tanong ninyo kung kamusta yung likodan na gulong. That's an honest take from me. Okay, magkakaiba tayo ng pakaramdam, pero ako sa dami ko ng tinry ng motorsiklo, ayun yung nararamdaman ko. So test naman natin ngayon yung acceleration ng motor na to, no? Isang straight na haba, tignan natin. Alright, bitin. 60 lang ang kaya sa straight na to. Star City na pala to. Alright, brakes tayo at 40s. Rear brake muna, combi brake to. So ibig sabihin, yung kaliwang brake may sasamang konting harap. 40s brakes sa likod. Alright, magaan ako, guys. Nasa 60 kilograms lang ako. So yung braking system niya is compatible sa aking bigat. Right, so rear brake yon, naka-combi brake siya. So meaning to say 70% nag-activate sa rear, 30% sa front. So combination yung brakes niya kapag pinindot mo yung, or kapag piniga mo yung kaliwang brake lever. So combi brake siya. Dahil sa kadalasan sa weight ko na to, nakita ko kasi kay Sir Sak medyo mas mabigat siya sa akin. So nangyari, napapaskid niya yung likod. Pero try natin sa mas mabilis na acceleration. Rear brake test ulit, rear brake test. Okay, hindi ko napapaskid. Hindi ko napapaskid yung rear brake, guys. Hindi ko napapaskid. 60 kilograms ako, pero kung mas mabigat ako, mas mabigat ang driver, panigurado is mararamdaman ninyo na mapapalak ninyo or mapapaskid ninyo yung rear brake. Pero so far, me as 60 to 61 kilograms ang aking weight, hindi ako nag-i-skid kahit nabigla ang preno. I-try naman natin ang front brakes nya, guys. Front brakes naman, try natin. At 40s, syempre gusto pa rin natin yung medyo safe. At 40s tayo. Front brakes, let's go. Okay, ayun yung sinasabi, guys, sa Indonesia na medyo hindi daw ganun kakapit ang kanyang front brakes. Hindi siya sudden stop. Medyo dama ko nga siya ngayon. I don't know still kung dahil bago pa yung unit at 110 pa lang natatakbo at nasa braking period pa din yung kanyang brakes, no? Hindi ko alam kung dahil doon, pero so far medyo hindi nga siya sudden stop. But let's try it again. Let's give it the benefit of the doubt. Try natin ulit. Okay, yung front brakes niya hindi siya biglang stop, medyo gradual or dahan-dahan yung pag-stop niya. Pero for me, it's still good dahil ma-develop mo naman yung iyong driving strategy as you go on. Okay, so okay naman siya for me. Combi brake system is still good. Is still applying well. Pag sa rear brake yung tinry ko, maganda yung kanyang rear brake. And then yung front brakes, ayun, medyo kabisaduhin nyo, guys, bago nyo i-drive, kasi yung iba sobrang lakas ng brake sa unahan, baka nasanay kayo sa ganung motor. So ito medyo dahan-dahan lang yung brakes niya sa unahan. Isa pa nga, kaso medyo puro dahon kaya tatakot ang mas mabilis Try natin at 50s brake sa unahan. Okay, maganda rin. And mas okay sa akin yun. Para sa akin yung ganong brakes na hindi ganon kakapit or bigla ka na lang pepreno basta-basta. Okay din sa akin yung ganon kasi hindi siya mas maliit ang chance na mag-skid ka, no? Lalo na yung front brakes. Pero yung rear brake for me is good. Okay yung combi brake. Nararamdaman ko good for beginners. Kasi yung mga beginners, guys, ang nangyayari kasi na-design sa mga beginners, hindi pa sila sanay sa braking strategy. So meaning to say, di ba ang scooter, ang brake niyan sa kaliwa, rear brake or likodang brake. Ang brake niyan sa kanan, front brakes or unahang brakes. So usually yung iba kapag nagtutwist ng throttle, medyo ilang pa yan gumamit ng brakes sa unahan, yung kanan. Kasi nagtutwist ng gas tapos bigla kang pepreno. Medyo ilang pa yung iba. So most likely sa mga newbie, ang ginagamit nila
rear brake. So dahil sa combi brake system, mas newbie friendly ang isang to, dahil nga nai-engage niya rin yung front kahit na kaliwa lang yung iyong piniga, no? So isa pa, last try na para ma-convince ako dito sa rear brake. Medyo mas mabilis at 50s try natin. Medyo madahon nga lang. Alright, okay, commendable. Gusto ko yung combi brake nito. Maganda ang combi brake system nito kapag pinihit mo yung kaliwa. Yun nga lang sa kanan, medyo kabisaduhin nyo siya guys. Okay, so pakiramdaman ulit natin yung gulong sa likod. Ayan, dama mo yung imbalance nya. Pero sanayan lang guys, baka naninibago lang ako, no? Pero so far, ayan, no, kapag ka grabe yung ano ko, kapag ka sharp curve guys, dama mo nga yung likodan nya na maliit yung gulong. Pero nasa driver pa rin yan guys. And also kung big deal talaga sa inyo yung maliit na gulong, papalitan nyo na lang ng 12. Tatanggalin lang yung pinaka tire hugger nya and it's good to go. Tapos try naman natin ulit yung suspension dito sa lubak. Ayun, matigas nga, matigas yung suspension nya. So marami namang aftermarket na suspension. Actually yung Mio Soul i 125 ko, pangit din ang suspension. Kaya ano, kaya yun ang mga advisable na palitan ng suspension. Ang maganda suspension sa 125 category, yung Honda Click, maganda suspension niya pagdating sa lubak, no? So that's an honest take from me, okay? Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Yan, lubak ulit, lubak test. Okay, dama nga, no? Hindi pa ganun ka ganda suspension niya, pero dahil maganda yung riding posture niya. By the way guys, ito yung pinaka-commendable. Kita nyo naman yung gulay board niya, napaka-generous, di ba? Ganito na kasi labanan sa mga scooters nowadays. Kapag ka napakahaba ng biyahe mo, tapos lagi nakaganito lang yung paa mo, nakakangalay kasi yon guys. So napakaganda na may mga offer na ganito na pwedeng pang touring yung iyong riding position, dahil makakapag-stretching ka kahit papano at mas relax na riding position, yung cruising style kung tawagin nila. So dahil na-extend mo yung paa mo na ganyan, mas relax yung iyong riding position and mas magugustuhan mo siya sa long rides. So isa pa, sharp curve, isang liko na naka-cruising style. Nakapit naman ang gulong niya, yun nga lang medyo dama mo nga na maliit ang gulong sa likod, no? Acceleration test. By the way guys, ang weight nito is nasa 135. Nasa 135 yung weight nito. 135 kilos. Tingnan ko nga. Nasa iyo ba yung ano, tol? Ay, nasa iyo ba yung manual? Ay, nasa iyo yung papel ko? Wala. Dito. Binasa ko lang, tinuto ko lang sa damo. 134 kilograms. Okay. So ang weight nito guys is 134 kilograms, no? Yung iba sabi 110, sa source ko 134 yung lumabas. So mabigat siya kung 134 kilograms. Pero baka tama yung 110. Ilalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung tamang weight. But kung 134 siya, mabigat nga siya, no? Pero kung 110, sakto lang. Kasi ang NMAX sa 123 kilograms lang. As reference lang, no? Para lang may reference kayo. So kapag sakay-sakay ka na ng motor, hindi mo naman mararamdaman na mabigat siya. Pero yun nga, dahil medyo bitin yung kanyang horsepower and torque, no, doon na papasok kung bakit siguro maliit yung gulong niya sa likod. Pero so far guys, maganda naman ang, for me, sapat lang yung acceleration. Good for newbie, no? Good for newbie. Now for sure mas matipid sa gas. Ang average fuel consumption nito is around 45 to 53 kilometers per liter. Medyo yun nga lang, dahil siguro mabigat, tapos medyo mahina yung horsepower, kaya sakto lang for me, for newbie, no? Pero kung more experienced riders na sanay na sa mga 150cc category pataas, baka mabitin kayo sa handog ng Bergman Street 125. Pero just to remind you guys, ayan o, ganyan siya ka-stable, oh. Nakabitaw ako sa manibela pero dire-diretso lang siya. So ganyan ka-stable yung manibela nitong Suzuki Bergman, talagang pang touring. Oh, isa pa, oh. Oh, di ba? Muntikan ako. Charot. Hindi, ganun ka stable yung manibela niya. Itututok ka pa rin niya sa gitna, no? And also tubeless na yung mga gulong niya. So very very good din siya. Mas matibay siya
compare sa tube type, no, tubeless na yung mga gulong niya. And pati yung mga buttons niya, very good quality for me. Pati na rin yung mga handle grip niya, ayan, no, maganda din, no, hindi siya cheap quality. Maging ito, maganda rin yung strand ng side mirror niya, big chunk. So that's a good thing at all. And doon naman sa ano, very maporma para sa akin yung digital panel gauge niya. Buti na lang nakisama yung panahon sa atin. Ano pa ba? Sige, acceleration uli natin. Nasa break-in period pa kasi to guys eh. So ayun. Okay naman for me, sapat lang, no? Sapat lang. Yun nga lang talaga, kung masanay ka sa higher CC, mararamdaman mo na medyo bitin siya kung sa higher CC na ikaw sanay. Pero for me, sanay naman ako sa 125cc. Para sa akin sapat lang para sa 125cc yung kanyang torque and acceleration. Though hindi siya mai-compare sa ibang 125cc sa kategory niya dahil mas magagaan yung mga yon at iba yung handog na riding strategy or riding position ng mga yon. So hindi natin siya pwede i-compare all throughout, but to think na napakaganda ng kanyang seating position, may cruising style, malawak ang leg room, also malawak ang seating compartment, nasa 21 liters, tapos 5.1 liters yung fuel tank capacity. Very good na siya para sa akin. For me, reasonable naman yung ganitong style ng Suzuki Bergman. So para makita ninyo yung motor, ayan, makikita nyo wala siyang kill switch sa side stand. So naka side stand na siya pero tuloy-tuloy pa rin ang andar ng motor. All LED na siya guys, all LED na. Tapos ayun yung sinasabi ko, maliit ang gulong sa likod. Tapos tahimik ang kanyang exhaust. Wala ka halos marinig, no, napakatahimik ng kanyang exhaust. May naka-emboss dito na Bergman, big chunk din, or napakaganda and stable. Sasabi kong reliable yung kanyang grab bar para sa pillion ride, kapitan ng angkas, and generous din kahit yung mga side pockets niya meron pa ditong secure para in case na umuulan hindi mababasa yung mga gamit mo. So for me, para sa drive test guys, for me ano lang, sakto na siya, 76,900. Diyos ko po, wala na akong marereklamo, sobrang pogi ng motor. At the same time, cruising style yung kanyang ino-offer, napaka relaxing pagdating sa long ride, no? Yung kanyang ino-offer para sa mga nangangarap ng maxi scoot pero medyo tight ang budget. For me, bang for the buck na tong Suzuki Bergman guys. Yun nga lang, naging honest lang ako na medyo disbalance yung kanyang gulong sa likod dahil medyo maliit. And at the same time, kabisaduhin ng brakes dahil hindi sudden brakes masyado yung kanyang front brakes. Pero commendable yung combi brake, yung kaliwang brake niya. Combi brake system is very good and commendable. So para sa akin, very commendable naman ang braking system niya, kabisaduhin lang maigi. Pati ito, may eyeline pa dito, all LED na ilaw, may windshield, grabe, very bang for the buck na siya for me. Yun nga lang, kung sanay ka sa mga 150cc category and up, mararamdaman mo na 125cc talaga yung gamit mo, and to think na medyo mas mabigat ang motor na to and medyo mas mahina yung horsepower na kanyang ang input ng kanyang horsepower. So dun kayo magkakatalo, yun yung magiging mga deciding factor ninyo. So gagawa ko ng video guys after 1 month kung kamusta ba, anong magiging issue ng Suzuki Bergman, ano ang magiging possible na issues, advantage and disadvantages
after 1 month. So by December, gagawin ko na updated review ang Suzuki Bergman para sa inyo. It will be a full review. So kung gusto nyo mapanood yan, dahil kalimitan sa mga tao, December nagkakaroon ng 13-month pay. So malamang sa malamang, doon maraming bibili ng motor, lalo na ngayon sa panahon natin ng pandemic. Napakahirap mag-commute, halos nagdoble ang pamasahe. So doon natin gagawan ng full review kung ano yung mga masasabi ko na disadvantages or mga issue na lilitaw dito sa Suzuki Bergman. Kasi ayaw naman natin na bigla na lang tayo bumibili nang hindi natin natatry kung magkakaroon ba ng issue. Nangyari na yan dati sa mga dating motorsiklo na bumili agad tapos may issue, nagsisi. Pero ayun, i-update ko kayo. Kung gusto nyo mapanood yun, make sure nakasubscribe and also hit that notification bell guys, para mapanood din nyo yun. Next vlog, mapapanood ninyo kung para kanino ba ang Suzuki Bergman Street. Para kanino ba? Kung naghahanap ka ng sign, kung ito ba yung bibilin mo, i-discuss ko yan next vlog. And para naman sa mga nag-iisip na mag-upgrade, kung naka-scooter ka na ngayon, meron ka na motor ngayon, nag-iisip ka na mag-upgrade to Suzuki Bergman, ito nga ba ay tamang desisyon? I-discuss ko yan next vlog. So kung gusto mo mapanood yung mga vlog na yun, make sure to subscribe, also hit that notification bell. And again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Shoutout sa dalawang kasamang motovlogger. Si, ano nga ulit yung channel mo? Sagoy Steve. Shoutout sa dalawang kasamang motovlogger. Si Sagoy TV tsaka si Banana Rider Motovlog. Subscribe kayo sa dalawang to ha. Kung gusto nyo makita yung iba pang details sa Bergman at iba pang mga motor, napakadami nilang content. Shoutout Yun. mga talande. Yun, lalagay ko dyan yung ano nila, YouTube channel nila.